Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Tuloy namin yung working together, preparing to run our senatorial candidates at saka yung mga party list parties namin. And may resulta naman kasi nakabalik sa Senado yung dalawa namin, nakapasok sa House through the party list, yung Akbayan, partido ko, at yung kina Rep. Laila, yung ML. And so yun yung building blocks na nakikita ko ngayon to build an even broader and even stronger unity for 2028. Siyempre yung kakampigs, pero hindi lang kami. Kasi marami kami noon, pero kulang eh. Kailangan magdagdag talaga. So, but first things first, bago pa mag-explore ng unities with other groups, yung pag-consolidate talaga, pag-unify ng amin. Pag sinabi nyo, okay, bago tayo pumunta dun sa other groups, pag sinabi nyo pong amin, sino-sino po yung may tinuturing nyo talagang amin muna? Well, yung mga nagkampanya tumakbo last year ng midterms. So, andun ang Akbayan, andun ang LP, andun ang KNP, noong 2022 andun din ang Magdalo, and hanggang ngayon we're all in touch with each other. And yung mga senatoriables noong 2022, 4 na taon na kami, Cheryl, nagre-reunion talaga tuwing may birthday or Pasko or New Year. And of course, beyond us na mga partido at saka mga party-like groups, mga civil society organizations. At sabi nyo nga po, regular kayo nagkikita, and katulad ng sinabi ko sa simula, ay yung direksyon ng bansa sa 2028. Ito po ba'y napapag-usapan na? Sabi nyo nga, kailangan may iisa kayong sinisigaw, may iisang pangalan dapat bago i-consider yung other groups na masasabing opposition. Ganun po ba yun? Kailangan isa lang talaga ang kandidato namin sa 2028 so that we can have a fighting chance. So, kaya importante na since 2022 hanggang 2025, actually even before 2022, marami-rami kaming magkakasama na ng matagal. And kaya importante, solid kami at we will unify around just one. Okay, unify just one. At may shortlist na ba? Or talagang pangalan nyo ba yung nasa top 1? Ano? I think several of us ay met niya itinatanong. Wala namang shortlist as in shortlist, pero at least may sinimulang kaming mapagkasundo ang proseso for unifying around one candidate. Okay. Pagdating po dyan, sabi nyo nga, okay, you're solid. So far, you see naman yung solidness po ng inyong grupo. So, do you see a realignment going into 2028? Is the opposition po open to support from within the administration, if only to prevent a Sara victory? Wala pang ganung usapan. Kasi nga first things first, kailangan kumbaga ayusin muna namin yung aming bakuran. Diba? Really get it as strong and united as possible bago pa mag-entertain ng kung merong lalapit at mag-aalok. But if that time comes, then kailangan yung matinding pag-iisip saka pag-uusap because of
Matinding pag-iisip daw. Okay ka lang, Senator Risa Hontiveros. Wala kami nakikitang matinding pag-iisip sa ginagawa niyo na yan. Anak ng toko ako, paano matinding pag-iisip? Nagpapa-charming ka kay Marcos Jr. Ang dating parang gusto niyo makipag-alyansa sa administrasyon. Di ba? Hindi naman ho natin masisi itong mga to kung bakit nakikipag-alyansa sila. Una sa lahat, hindi naman sila gusto ng ating mga kababayan. Kulelat sila sa rating. Tapos, wala pa silang makinarya. Hindi kagaya nitong si BP Sara, walang makinarya pero mataas sa rating. Di ba? Sila wala nang makinarya, galit pa sa kanila sambayan ng Pilipino. Ayaw ng ating mga kababayan dito sa mga dilaw na to. Ha? Anuhin natin? Ika nga, diretsahan na tayo dito. Ayaw ng sambayan ng Pilipino sa mga dilawan, sa mga pinklawan. Hindi pa nakakalimutan ng ating mga kababayan yung SHOP 44, yung DAP, PDAP, kung ano nung kabalbalan na nangyari sa administrasyon itong si Noynoy Aquino. At yan, magpapabalik-balik yan. Ika nga, kahit anong gawin pa nilang sinasabi nitong si Risa na meron silang bagong may o-offer sa sambayan ng Pilipino. Paano bagong may o-offer? Puro kayo mga luma dyan sa liberal at mga akbayan, di ba? Magkakapares kayo ng mga politiko doon sa panahon nitong si Noynoy Aquino. Anong gagawin nyo kung sakaling manalo kayo? Iimbestigahan nyo yung mga ginawa ni Marcos Jr. Kaya itong itong pakikipag-alyansa ni Marcos Jr. dito sa mga politiko na to. Akala niya siguro kakampi niya itong mga to. Pagka nanalo itong mga to, dahil wala rin gagawin sa bayan niya kundi mga gagawa ng kalukuhan, gagawa ng mga kakurakutan, sigurado, ibabaling nila ang attention doon sa mga ginawang kalukuhan ng administrasyon at habang behind the scene kung ano-anong kabalbalan ang ginagawa nila. Ngayon, kung gusto ho talaga natin na magkaroon ng gobyerno na para sa tao, isa lang ho maiaano natin dyan. Ika nga maibibigay natin dyan. Wala tayong iba susuportahan kung hindi si Vice President Sara Duterte. Walang makinarya pero ang taong bayan nasa likod niya. Itong mga to kaya nakikiapid kay Marcos Jr. Wala na nga makinarya, galit pa sa kanila sambayan ng Pilipino. Kay Marcos Jr. naman may makinarya, galit naman ang sambayan ng Pilipino sa kanila. Si BP Sara lang ho talaga kaya okay lang na walang makinarya Pero sambayan ng Pilipino, mahal ka sigurado. Kahit ano pang gawin nilang panggigiba sa'yo, ang sigurado dito, ikaw pa rin mangunguna sa mga survey na maglalabasan. Nabanggit ko dati mga very different histories. There have to be enough common values para magsama sa isang napaka-importanting proseso, isang napaka-critical kumbaga existential na kampanya pagdating ng 2020. Dahil ito po ba ay recognizing yung possible or yung winnability ng another Duterte sa 2028, which is VP Sara? Sinabi nga ni Senator Frank na si VP ang pinakamalakas na kandidato sa ngayon. So, kahit sino namang responsableng political formation, lalo na isang responsableng oposisyon, kailangan realistically, take note kami ng mga ganyang challenges. Kumbaga, that is the kind of candidacy, those are the kinds of candidacies na we will be competing against. So, kailangan up to the standards kami. Sabi niyo, Hindi, ganito kasi para talagang solido yung atake nyo. Ngayon pa lang siraan nyo na si VP Sara. Kaya pala, etong si Drelon, isa siya sa mga gumugusto sa impeachment ni VP Sara. Isa ho pala sa mga dahilan yan. At least, di ba? At least hindi ho bulag ang kanilang mga mata ngayong mga panahon na to na ang isang Sara Duterte, siya ho talaga ang dapat nilang talunin. Wala sa administrasyon, walang John Vic Remulla. Alam nyo naman yan, walang Raffy Tulfo, walang mga ganong pangalan ang kinukonsidera. Kung pinag-uusapan ng 2028 presidential election, iisang pangalan lang ang pumapasok sa kaisipan ng ating mga kababayan. At yun ang pinipilit na sinusubukan ho nilang tapatan. Hindi nga, tapatan lang pero lampasan, imposible hong mangyari yun. Si Bibi Sara, nako, pagka meron pang nangyaring hindi maganda kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands, sigurado, imbis na meron kayong kakarampot na tsansa na manalo, sa sobrang kabangagan ng inyong mga kaibigan dyan sa Malacanang, yan, ginawa nila, sure
sure win na itong si VP Sara. Ngayon, kung sure win na itong si VP Sara at pinagpipilitin pa rin yung impeachment na yan, anak ng toka, malamang sa malamang maghahalo ho talaga ang balat sa tinalupan. Walang yan. Anak ng toka, yung mga flood control, itinigil nyo ang hearing, tapos dito sa issue ng mga dito sa impeachment talagang kagyat nagpapatanggal kayo ng mga elected government official. Anong klaseng kalokohan? Yung mahalaga yung common values. Yes. Bago kayo mag-entertain or makianib at mas lumaki ang united opposition. Common values. Anong common values po yung sa tingin non-negotiable para sa inyo? Well, yung common values sa amin, sa oposisyon, na napagkasunduan, kumbaga tinatayuan namin in the last decades would include, I would suppose, good governance, transparency and accountability, kaya yung anti-corruption ang lakas sa amin. Tapos economic reforms din para i-grow yung economy natin. And at the same time, mas ma-share ang stake dito at saka yung pakinabang dito ng mas maraming Pilipino. And a real unity talaga. Kasi sobra tayong dinivide, sobra tayong pinolarize ng nakaraang mga taon. So, sino namang society ang pwedeng mag-progress kung walang unity totoong unity na i-rebuild. So, ang unity mangyayari lang dito, kung dati mga magnanakaw ay mga Marcos, pag nanalo itong mga Pinklawan at Dilawan, mababago lang kung sino yung mga magnanakaw dyan sa Malacanang. Ganon din ho, same banana. Pero kung gusto ho natin talaga ng tunay na pagbabago, simple lang, iboto ho natin si VP Sara. Ngayon pa lang sinasabi ko na ho sa inyo mga kababayan, pag naupo sa Malacanang yung mga Dilawan at Pinklawan, mababago lang ang pangalan ng mga magnanakaw dyan sa Malacanang. Pero yung kahalintulad na kalakaran, hindi ho mababago yan. Iba lang yung magnanakaw sa pera ng sambayanan. Kung dati puro Marcos at Romualdez, dito ibang pangalan na ho ang masasangkot dyan. Siguro doon sa mga panahon na yon medyo natuto na sila, hindi na sila pabara-bara kung magnanakaw kagaya ng mga unprogrammed appropriation. Doon siguro sa punto na yun talagang gagalingan na nila kung paano nakawin ng kaban ng sambayan ng Pilipinas. I would say those are some of the values na importante sa amin sa oposisyon. Yeah. pero kasi ngayon yung unity team nila Nawala na. nawala na talaga, na. naghiwalay na talaga sina PBBM and VP Sara. So kung may lumapit na pro-Marcos po, pro-Marcos block sa opposition po, ay something na you're not closing your doors as long as yung aligned kayo pagdating nga sa values. Hindi ako makapagsalita para sa lahat sa amin. Kaya importante para sa akin, first things first. Ayusin muna namin yung aming hanay, those of us who are already together the past years or the past decades, para pwede naming sabay-sabay i-consider kung meron ngang ganong alok na lumapit sa amin. Yeah, I cannot speak for myself right now, definitively, lalo na for others. Basta, step 1, ayusin muna namin yung aming sarili. Step 2 and 3 na lang yung... Ano bang nangyari sa sarili niyo? Ano ba dapat yung ayusin? Wala kayong aayusin. Senator Risa Hontiveros, ang gawin nyo, magpahinga kayo. Ang gawin nyo, kung itong si Leni Robredo, mayor ngayong mga panahon na to, mag-focus siya sa pagka-mayor niya. Diba? Kayo lang yung mga atat ngayong mga panahon na to. Si VP Sara ba, nakikita nyo hubang nag-i-station happy ngayong mga panahon na to? Wala akong ganyan si VP Sara. Kaya Risa Hontiveros lang ho natin nakikita yung mga ganyang klaseng galawan. Kasi sila lang naman ho talaga gumugusto eh. Si VP Sara, ang focus ho talaga niya kung paano ho siya makakapaglingkod bilang ng epektibo bilang presidente ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Pero itong galawang kagaya ng ginagawa ni Risa Hontiveros, wala akong ganyang galaw. Yang si Vice President Sara Duterte, meron ho ba kayong nakikita na ini-interview ho siya ng mainstream media ngayong mga panahon na to? Wala akong ganyan. Ito lang ho talagang si John Vic Remulla, ang kanyang public consultation kaugnay doon sa anti-dynasty bill, di ba? Sila lang naman ho talaga, talagang atat na mapalitan itong si Marcos Jr. diyan sa Malacanang. Pag-iisip tungkol sa kung may ibang grupong lalapit sa amin.
Mas klaruhin lamang po natin. Ano Yeah. pa ba yung mga dapat ayusin sa inyong mga sarili? Para sa Well, ano lang naman, ibig sabihin, like, Si Cheryl, nabanggit ko lalo na kanina, una. Cheryl, na may consensus na Nalito kami na si on a Cheryl, process moving forward. Oo nga. Paano kami magkakaisa around the common candidate? Paano namin pipiliin yung Paano common nga ba? candidate? Well, in broad strokes, may consensus kami na pipili kami ng aming common candidate by, say, end of this year. Oo, and gagawin namin sa pamamagitan ng mga surveys at iba't iba pang mga instruments. So yun, yung dinescribe halimbawa ni Butch Abad. Hindi lang pwede na interesado ako, kaya ko yan. Hindi Oo. ganon. Kaya nabanggit ko for one, yung surveys, kasi gusto rin namin maging scientific na mabasa talaga sa mga numbers kung sino sa amin ang pinakamalakas at pinaka pwedeng ilaban or pinaka-winnable na kandidato. Pagdating po sa kailangan ng bansa sa 2028, ano na po ba yung nakikita yung dapat na direksyon natin? Kasi kasama yung dapat, yun ang Yes. pinakamahalaga. Oo, More than sa actually. mga kakandidato, yung Right. plano ng inyong grupo Right. para sa bansa natin. Nakita ko, I myself, parang nakita na natin na ang dami na nating pinagdaanan, pero bakit hindi tayo tumuloy-tuloy? Bakit laging may humahad lang na ang dapat nakikinabang ang taong bayan sa pinagsiservisyohan nyo kami. Diba? Kaming mga gustong mga tao sa public service. So, sa inyo pong grupo, sa pag-uusap po ninyo, saan nyo ba pinaplano or saan nyo, sa mga napapag-usapan na initially, saan nyo gusto dadalhin ang bansa kung sakaling palarin ang opposition? Well, syempre, hindi pa namin nabuo yung final na platform of governance na i-offer sa publiko, sa botante pagdating ng 2028. But some of the things na ina-affirm namin at pinag-uusapan na importante talaga ever since ay galing nga sa pinagdaanan natin. Like just very recently, hindi pa nga tapos yung kwento ng flood control scam. So, importante para sa amin. Imbis na magpa-interview bakit di mo kausapin niya si Ping Lacson para tapusin na yung issue na yan? Kaya nyo naman eh. Diba, 1 linggo nga lang tapos yan kung gugustuhin nila eh. Sa totoo lang mga kababayan, 1 linggo lang kung isang dire-diretsong pag-iimbestiga dyan sa issue ng mga manumal yung flood control. Kaya, kaso ano inuuna nila? Inuuna nila yung paglilihis. Ika nga mas inuuna nila na dapat itong si Marcos Jr. At itong si Martin Romualdez hindi makaladkad ang kanilang pangalan dito sa mga issue ng mga anomalyang flood Amen. control. Ituloy-tuloy yung Yan ang anti-corruption campaign na sobrang napakalakas mula nung nakaraang taon at tumawid sa bagong taon even after the usual Pinoy saya ng Pasko. Anti-corruption, transparency, and accountability, and patuloy na budget reforms. Tapos yung pagtugon talaga sa mga pang-ekonomiyang, pangkabuhayang issue ng mga mamamayan. Presyo ng pagkain at lahat pa ng pangunahing bilihin. Yung tunog ni Risa parang concern talaga. Trabaho, sweldo o sahod, 'di ba? And ito konektado din sa mga usaping anti-corruption din kasi both are political and economic at the same time. Yung pagtindig pa rin para sa ating pambansang soberanya, whether sa West Philippine Sea or sa iba pa, habang nagsusubok na gawin ito in every political, diplomatic, even friendly way. Basta may mutual respect dun sa kausap nating ibang bansa. So, and basically, good governance and good economic management as well. Sa 2028, ano po kaya ang kailangan ng bansa? Isang matapang na kandidato o isang unifying figure? Both. Oo, kailangan makapaghain kami ng isang malakas na kandidato, may tapang in his or her own way, pero at the same time, may tapang at iba pang katangian na mag-a-attract sa mas maraming or karamihan ng mga Pilipino na magkaisa tayo kasama ng taong ito. Dahil tayong mga Pinoy ay malalakas ang loob, matatapang harapin yung napakaraming hamon. And by the way, Cheryl, tayong mga Pilipino ay malakas ang loob din na
to reach for yung mga pangarap natin and to do it together. Kung kayo po ang mapili ng inyong grupo na tumakbo bilang Pangulo sa 2028, ano ang inyong magiging core message sa bansa? Pinag-iisipan pa namin yun kung ano ba yung core message. Pero siguro may ilang mga elemento na posible pa lang maging bahagi doon. And top of mind, I would say, yung may malalim na mga solusyon na bubuuin kasama ang mga mamamayan. And yun nga, magpoprotekta. Malalim na solusyon tapos bubuuin pa lang. Anak ng toko, ano yun? Ano yun? Anong malalim na solusyon tapos bubuuin pa lang? Mali-mali talaga itong si Risa Hontiveros. Ayusin mo, madam. Minamayat-maya mo na nga interview dyan sa mga mainstream media, di ba? Nagpapakilala ka na talaga. Tapos sabihin na lang ng diretso yung plataforma, hindi mo pa masabi ng maayos. Sa mga tao. Talaga, oo. I think those are among the elements nung bubuuin naming message. Kristani, may magpoprotect, hindi maaabuso na. Oo, di ba? You've been in the politics for a long time. This corruption, this flood control project, were you surprised pa? Na really na may corruption? Yeah, diba? grabe. Ang hirap talagang mawala yan sa bawat administrasyon. Pero itong bumulagta sa atin na ganitong klase ng corruption. I think I wasn't Kulang na hindi ma-call out ng mga pinklawan at dilawan, okay? Itong bumulagta sa ating korupsyon sa administration ni Marcos Jr. na hindi ma-call out ni Risa Hontiveros at talagang nagpapacharming pa siya sa presidente. Gusto niya ipresenta sarili niya na siya ang susunod na pwede niyo akong gawing kandidato sa 2028. Risa Hontiveros, nakuha mo ba yon? Bumulagta sa napakatinding korupsyon. Nagsusumigaw ang mga ebidensya na involve ang Pangulo at involve ang administrasyon. Pero nasaan ang mga pinklawan at dilawan? Nasaan yung mga taga-akbayan? Di ba surprised about corruption per se, pero kahit pa paano nakaka-shock at tingin ko doon na-shock ang mga tao. For the first time yata, Cheryl, nalagyan natin ng price tag at pambihirang price tag. More than 1 trillion pesos. So talagang sabi ng mga tao, More than 1 trillion pesos. Ba't di kayo nag-iingay? Ba't di nyo kinocall out yung mga magnanakaw? Diba? Ba't di mo kinocall out si Adrian Darsamin? Ito talaga si Risa, sila napaka-plastic. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit di ka mananalo, Senator Risa Hontiveros. Napaka-plastic nyo ho. Diba? Kung talagang concern kayo, bakit hindi kayo magsalita? Bakit hindi nyo banatan ang administrasyon? Bakit hindi nyo kalampagin ang Senado? Tahimik kayo, maingay lang kayo pag nangangampanya kagaya ng ginagawa nyo na yan. 1/6 ng budget nasasayang sa korupsyon, nasasayang sa ghost projects, sa substandard projects. Tapos, syempre, it hit very close to home kasi ang mga ibinunyag, ang mga inakusahang mga tao ay matataas sa branches of government, sa mga importanteng departamento, sa mga malalaking entities sa private sector. And, it had been going on the past several years. Alam natin, problema to ng ilang dekada. But, putting all of those together, yung laki ng presyo, yung dami at taas ng mga personalities na sinasabing involved. At ayun na nga, kung ganong katagal na at hindi talaga nasosolusyonan, palala ng palala. I think, kahit alam na natin yung salitang corruption, talagang iba it hit us in the gut. Kaya hanggang ngayong 2026, naman natin that people are still demanding and expecting and deserve accountability. Yan. Ano po ang dapat pang gawin ng pamahalaan ngayon? Naiinip ang mga tao, galit na. Yeah. Tapos ang sinasabi, ayan na naman, nawawala na naman. Nadadivert na naman sa ibang issues. Pero parang wala namang kaming nakikitang resulta dyan sa sinasabing investigasyon nitong flood control scandal.
ang tagal na nandyan na nasa labas, hindi natin mapauwi si Zaldico. Correct. Oo. Ano na nangyari kay dating House Speaker Martin Romualdez? Hindi po maiaalis sa isang ordinaryong Juan de la Cruz na mahirap ipaintindi sa isang ordinaryong Juan de la Cruz na ang daming proseso. Buti pa tong si Ma'am Cheryl Cosim na merong na merong mga sense yung mga katanungan niya. Hindi kagaya noong yung nag-interview yung matanda doon sa One News PH, di ba? Mga walang kapararakan ho yung mga tanong niya sa mga guests niya. Anak ng toko, pinagpipilitan niya yung yung affidavit at saka yung conversation. Ang bira, oh. So, hindi yan basta-bastang iimbitahan mo lang at ikukulong. Parang impatient na ang mga tao. So, ano pa ang dapat gawin o tingin nyo na dapat gawin ng pamahalaan para maniwala pa kami sa inyo na talagang susolusyonan ng korupsyon or mapapanagot itong mga taong talagang nagnakaw? Well, naiintindihan ko talaga yung impatience, Cheryl, ng mga kababayan natin. Kasi lahat nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis. So, syempre, nag-e-expect na yung mga proyekto tulad ng flood control na kailangan natin dahil taon, binabagyo tayo at bumabaha, ay napoproduce at dekalidad, makakasalba sa mga buhay, sa mga bahay, sa mga hanap buhay. And then, syempre, itinaas yung expectations dahil nag-iimbestiga kami sa Blue Ribbon Committee sa Senado, nagbuo at nag-imbestiga ang Independent Commission on Infrastructure, nagsimulang maghain ng mga kaso sa mga korte natin. So, naiintindihan ko yung impatience. But yes, may ilang mga prosesong nagsimula na napapunta na dun sa, paglilitis sa mga tao at pagpepreso sa mga mafa-find guilty. Alam ko matagal, problematic din yung ating justice system, pero sana kung pwedeng two things, no? Pwedeng mag-keep the faith pa rin yung publiko, yung mga kababayan natin sa ating mga institusyon, and at the same time, i-hold to account pa rin kami. So, ituloy yung pressure sa amin na mag-deliver. Kasi, sinabi namin yun whether kami sa legislature or sila sa executive, sinabi namin, i-deliver namin yung katotohanan, i-deliver namin a measure of justice. So, both sana habaan ng kababayan natin ang PC nila, at the same time, keep up the pressure on us para we can do what we said we would do. Siguro yun ang tanong ng marami. May aasahan ba talaga kami, Sen? Well, I have to say yes. Kasi, okay naman, it's fair. Ano nga asahan natin, Senator Risa Hontiveros? Isa ko kayong maingay doon sa kaso nitong si Pastor Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Ang ingay-ingay nyo dyan. Maya't maya nagpapahiring kayo. Meron pa ngang Michael Maurilio, di ba? Nagkaso-kaso pa kayo doon sa mga internet personalities, di ba? Bakit dito sa issue ng mga maanumalyang flood control, parang ikaw itong si Rapi Tulfo, napakatahimik nyo. Hindi ho namin kailangan yung mga tahimik na yan sa 2028 election. Ngayon pa lang ho mga kababayan, nahihiwalay na natin yung mga mapagpanggap, ha? Yung pinipresenta nila yung mga sarili na talagang parang dating para sila sa sambayan ng Pilipino. Pero wala ho tayong nakikitang output kagaya dito kay Risa Hontiveros. Pero pagka yan, usapin ng AJK, usapin nito kay Pastor Kibuloy, usapin din kay Vice President Sara Duterte. Anak ng toko, baka nandun pa, pagbukas pa lang na session sa Senado, nag-aano na ho yan, hindi na magkanda ugaga para magpabida at magpaboka, di ba? Fair ba yan? Opo, fair enough talaga yan. Nagsusumika po kami at intention namin na mag-deliver. And even at the cost of a difficult and even painful process, for example, sa Senate. Yeah. Dahil meron kaming mga kasama na implicated talaga. So, pero wala kahit mahirap, kahit masakit, kailangan naming gawin yung prosesong yun at harapin yung mga natural consequences niya. Just to bring the investigation, to bring the
budget reforms na sinimulan last year to bring the public outcry to its rightful conclusion. Kamusta po ang dynamic sa loob ng Senate? Dahil nga, ayun nga, meron talagang na-implicate Yeah. ng mga kapwa niyong senador. Meron ba tayong tension or medyo awkward or paano ba? Yes. Oo. Isang problema kasi ng Senate, masyado kaming maliit. Mm. Actually,